yung stunting ba? Yung bang... Yung sa mga bata, kagutuman. Ang isang bata kasi, yung first 100, yung first 1,000 days, kapag wala kang nagawa doon at hindi mo naayos ang kanyang paglaki, mahihirapan ka na ma-rehabilitate yun. Ayun pala. Kaya pinipilit nila, yung first 1,000 days, ay magkaroon na ng intervention ng mga ahensya ng pamahalaan na may kinalaman mula pa sa pagbubuntis ng ina hanggang siya na may panganak, no? O kwentahin mo yun, yung 1,000. Parang ano kung first 1,000 days, parang 3 buwan yan, di ba? Tatlong taon. Tatlong taon, no? 365 days. So yung 3 taon na yun, very critical yung buhay ng bata. Kailangan doon pa lang ay ma-address mo na lahat ng pangangailangan. Kasi kapag yun ay nagsimulang nag-manifest yung stunting. Ayun, hindi lamang sa nagiging pandak na pandak yung bata, pati yung isip niya may problema. So kahit anong introduce mo na rehabilitation, mahirap na Ayun. So mga broad aspects ang kanilang ipinalilito dyan. Kailan po namin naabangan yung BICAM? Sir, kasi sabi nila dapat mag-schedule na kayo ng BICAM, di ba? Mag-schedule siguro, pinag-uusapan pa kung sino sasama sa mga members ng minority, kung may sasama. Ng delegation. Ako naman, kung tatanungin nila ko, kayo na lang, sasabihin ko na, at kukunti naman tayo, so... Kaya hindi na ako isama. Sir Jen, ang budget na higit na pinag-usapan ng mga kababayan natin nitong nakaraang mga araw ay hindi yung national budget dyan. Kundi yung budget na pambili ng makakain nila na nagkakahalaga ng 500 pesos. Nang sabi nga yan, no? At ang sabi niyo daw, ay amyendahan na lang natin yan. Huwag na kayo kumain. Tanggalin na yung Noche Buena na yan. Ako, personally, alam ko, hindi sasabihin ni Senador yun. Diba? Ayan, no? Alisin na lang doon yung Noche Buena dahil sa nagre-reklamo kayo sa 500 mas maganda kayo na po siguro ang maglinaw nito, Sen. Nakikita nyo naman at pinasinag na yung account na Kagawad Joey ay nagsimulang magkalat ng fake news tungkol sa akin. Na di umano'y may sinabi ako tungkol sa Noche Buena. Sa totoo lang, wala akong statement kahit ano kung pag-uusapan natin ay Noche Buena. At yan ay palagay ko kinalat niya dahil naging viral yata yung sinabi ng ating DTI Secretary na yung halagang 500 pesos yata ay kasyang-kasa sa Noche Buena para sa isang pamilya. Ngayon ay dahil hindi ko naman talaga sinabi yan at yan naman pilit nilang kinakalat. Nakipag-ugnayan na kami doon sa CICC. Nakausap ko mismo si Yusek Aboy Paraiso. Oo, kaya yan ay mabuti pa yung mga ganyang ahensya. Madali mong makausap May kinalaman kasi sa budget nila yan. Sabi ko sa kanya, dahil mas masipag ako kaysa sa NTC. Isa sa i-discuss ko mamaya, doon sa sinasabi ko sa yung nagambaga ko kung paano natin ayusin ang budget. Yung NTC kasi, ay nakitaan namin ng malalaking mga problema doon sa kanilang mga biniling mga tinawag nilang modernization ng parang IT sa kanilang mismong tanggapan. Dalawang components yun. May tinatawag silang GSM monitoring at saka yung benchmark monitoring. Pero bago ko sabihin yan, kaya ko lang binabanggit yung tungkol dyan sapagkat yung parte ng budget na nakita ko sa NTC na napakalaki na may sablay naman yung pagpapatupad ng kanilang mga programa. Ilalagay ko nga sa CICC. Ito yung Cybercrime Investigation Coordinating Center. Mas maganda ka kung dito natin ilagay. Para nga sumpuin yung mga ganyang mga klaseng fake news. Kasi sa ilalim po ng DICT yan, Sen. Oo, DICT. Ngayon, siguro, gagawin ko na rin siguro
magte-take advantage na ako sa pagkataong dinidiscuss natin ito, Jay. Opo. Sige po, Sana sir. kausapin natin ang Meta. Di ba? We are reaching out to Meta and its third-party fact checkers, notably Verifies and Rappler, that they should be vigilant and I think more proactive in monitoring fake news na kagaya nito, Jen. Talaga pong wala po akong sinabi ng kahit ano patungkol sa Noche Buena. Okay. At yan ay tatanggihan ko talaga. Wala po akong sinasabi. Ikinakalat nila kayo pong mga kababayan natin. Kailangan mag-ingat po kayo. Maging vigilant din kayo. Huwag po kayong magpapaninlang. Huwag po kayong magpapaligaw sa mga ganitong klaseng mga fake news. Pero ang original nag-post mo yan, saan napagit yung Cap Joey? May Kagawad Joey. Kagawad Joey? Yun ang account. Yun sa taas. O, yun pala. Ayan. So, yun na may-ari ng Facebook account, Kagawad Joey. Ayun. Ang layunin nila, yung mailigaw nila yung kababayan natin, makapandaya, kahit na hindi ko sinabi, pipilitin nilang sa akin galing yung pananalitan niya. Tapos may kunyari pa, wait lang, totoo ba ito? Pero minsan, ipakita mo ulit direct, para, wait lang, totoo ba ito? Seryoso kami. May nakunyari ng mga question mark, pero yung picture, ayun, nandun talaga. At saka kumalot na ito Kanya-kanya ng version ito Meron pang tungkol sa Christmas bonus na pahayag nyo din daw Ewan ko, yung mga tao niya talagang mahilig mag-invento na lang at mag-imagine kahit wala akong sinasabi. Bakit kaya palagi na akong ginagamit nila din? Napag-usapan namin kahapon na siya. Kung ako ba yung walang sinasabi, ako ba yung ginagamit? Kasi ang tanong, parang ang pangalan niyo po ngayon phenomenal Pagka binanggit po ang Rodante Marcolita, pag tinipe mong gano'n sa parang lagam yan. Nakakita ng candy. Kukuyugin lang kayo Kaya kahit na wala kayo, hindi kayo nagsalita, pero nakapost sa pangalan niyo, dinudubog agad, Pero kumikita ba sila dyan? Ay, malaki Yun pala Kaya pala, pero sana, kahit na kumikita sana sila, dapat huwag silang mandadaya. Hindi ba sila pwedeng gumawa na, halimbawa, yung sinabi ko na totoo talaga. So, hindi na nga nakapandaya, nakatulong pa para malaman ng tao yung sinabi ko. Kumita pa sila, ba't hindi na lang ganun? Ay, hindi, kasi may tinatawag ngayon na rage bait. Yan Sen, rage bait. Mas mabilis bang kumalat kung nakagagalit? Ba't di nila ipaling nila doon sa nakatutuwa? Baka mas ganun, baka mas malaki pa yung kikitain doon ano nyo naman ang mga Pilipino, mas gusto nila